Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, bumaliktad na. Hala, katunying umatras na. Katapusan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin to. Nako po talaga mga kababayan, eto. The Marcos administration appears to be facing a glaring communication crisis with no one seemingly eager to head the Presidential Communication Office mga kababayan. So ayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Dahil dyan po ito, search for Marcos Communication Chief continues as Anthony Taberna declines. Yun mga kababayan. Si Katunying pala mga kababayan ay kumaliwa. Ayaw maging secretary ng communication ng PCO. Inoferan pala itong si Anthony Taberna mga kababayan to head the communication office of the president mga kababayan. So yan, ano kaya ang masasabi ng mga loyalistang Talianista, di ba? Na yung iniidolo nila, 'di ba? Ang Anthony yan, nabubulol tayo sa ni Taberna. Anthony Taberna. Ano po ang inyong opinion diyan? Ako, napakalaking nito, sampal sa pagmumukha ng administrasyon. Kasi mismo yung parang kakampi nila ay ayaw ring mamuno. Si na lang kasi yung ilagay niyo diyan sa PCO. Nandiyan na naghahanap pa kayo ng iba Nandiyan na yan si Castro, 'di ba? Para mas maging matibay. At para mas maging maingay pa, ang Presidential Communication o PCO, yan, Presidential Communication Office, no? Nako talaga mga kababayan. Bakit kaya ayaw nilang maging head, no? This is their time to shine, kung baga. Pero bakit ayaw nila? Dahil siguro kay Ito, hula ko lang ito mga kababayan. Maybe because of Undersecretary Castro. Kaya nag-aalangan itong si Taberna hawakan yan. Kasi hindi lang baka, talagang sasabit din siya kapag nandyan siya. Tapos si Castro ang mouthpiece, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan sa pagkaliwa, sa pag-atras ni Anthony Taberna bilang PCO ng administrasyon mga kababayan. Okay? At ito pa mga karibyo natin, pasadahan din po natin to. Hindi lang po pala ang Malacanang ang mayroon spokesperson. Dahil pati po pala ang Jamie News 2 hours ago, just in, Attorney Princess Abante has been named the official spokesperson of the House of Representatives. That the first to hold the post in the recent years. Nako. Anak po ito ni Manila Representative Benny Abante na hindi nanalo. Former spokesperson of the Manila LGU. Yan, spokesperson pala ito ng Manila LGU mga kababayan. So, siya po ngayon ang pinakabagong spokesperson ng House of Representatives. Nako. Ito nga, bigla akong napaisip baka maging masyadong matahimik na. Or baka manahimik na. Hindi, wag naman. No? Si Speaker Martin Romualdez, di ba? Speaker of the House, may spokesperson pa, di ba? Siya na nga Speaker of the House, tagapagsalita ng
House of Representatives, speaker eh, di ba? Oh, anong ba ang ibig sabihin ng speaker, di ba? Tagapagsalita. Oh, Speaker of the House, mayroon pa siyang assistant, pinaka-assistant na ito eh. Spokesperson. Nako. Uminit po mga kababayan ang tenga ng ating mga kababayan sapagkat sabi nila, dagdag na naman ito sa ating papasahurin. Di ba? Bakit hindi ba talaga hindi na kaya na makapagsalita ng mga congressman, no? Ito, isa rin ito sa I'm pretty sure mga kababayan, ha? Isa rin ito sa babanat kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Itong abante na ito, di ba? Nung rally, no? Nag-rally po sila Vice President Sara Duterte diyan sa sa Manila. Isa po ito sa kanilang distrito, isa po ito sa mga pumuna. Ha? At bakit daw binabatikos si Vice President Sara Duterte ang kanyang ama? Wala daw karapatan si Vice President Sara Duterte na batikusin ang kanyang ama. Ito po ang babaeng iyon at ito po yung anak ni Benny Abante na si Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? At eto pa, pasadahan din po natin ito. Itong nakakagigil, no? Basahin ko sa inyo, ha. Gobyerno nagpasaklolo sa mga pribadong sektor sa pagtugon sa kakulangan ng classroom. Nako. Sa harap ng lumalalang kakulangan ng silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa, dapat na itong tugunan lalo't nalalapit na rin ang pasukan. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na dapat pabilisan ang pagtatayo ng mga karagdagang classroom sa tulong ng pribadong sektor. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Ha? Matapos nyo, ayan eh, no? Matapos nyong tapyasan yung pondo, di ba, ng Department of Education, ito tayo ngayon, mga kababayan, no? Nagkukulang pala tayo sa classroom. Nagpapatawa talaga ang gobyerno natin, ha? Matapos nilang tapyasan ng napakalaki ang Department of Education, no? Eto, nagkukulang pala ang classroom at eto nakikiusap, parang namamalimos si President Bongbong Marcos Jr. ng tulong mula po sa pribadong sektor. Hay nako. Saan kaya napunta yung binawas na budget dyan sa Department of Education? Nako po mga kababayan. Masyadong matalinghaga ang ating pamunuan ngayon, mga karibin natin. No? Babawasan ng budget, hihingi ng tulong sa pribadong sektor. Ay nako, ano po ang inyong opinion dyan? Dapat po ba talaga yan? Actually, that is a very good idea, no? Pero dapat hindi nyo binawasan yung pondo, yung budget ng Department of Education sapagkat nasa saligang batas po, nasa constitution po natin na dapat before anything else, ang pinakamalaking budgetary allocation ay nasa Department of Education. Hindi nyo nga, ay nako na lang. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. Mapapahay nako na lang tayo dito. Eto, pasadahan din po natin ito, mga kabayan. Sabi po ni President Marcos sa Cambodia, let's expand trade and defense cooperation. Aba? Eto, nanghihikayat po si President Marcos sa Cambodia na magkaroon ng expansion ang trading partnership, no? At saka defense cooperation. So yan, mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Talagang nakikiusap na tayo ngayon, no? Nung mga nakaraang years, paisi-isi lang, travel dito, travel doon. Ngayon, nakakapagsalita, nakakapag na lang kapag pag mga summit, no? Well, anyway, that's free communication with other leaders of the world, no? Yan, mga kabayan. Asia. Kasi Asian, yan. Well, anyway, ano po ang masasabi nyo dito that President Bongbong Marcos Jr. is now the one, who is encouraging the Cambodia, no?
Siguro ko ayaw na rin siguro magtiwala, no? Kasi sa nakikita nila sa Pilipinas, parang wala namang nangyayari. Kawawa lang ang mga Pilipino dito, mga kababayan. Ano sa palagay nyo, mga Caribbean natin? Kapag, ako kasi, parang lahat ng sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., parang ano na parang may lamat na. No? Kung sa ating ang mga Pilipino, may lamat na, paano pa kaya sa mga sa ibang bansa that they're going to invest money, no? Kung hindi man money, services dito sa Pilipinas. Sino pa ang magtitiwala kung nakikita nila that the president is lying to his constituent, kung baga, di ba? Sa ating mga Pilipino. Ilang beses na po natin nahuhuli na ang presidente po ay nagsisinungaling, mga kababayan. Anyway, eto pa, pasadahan din po natin ito. Teka lang ha. Sabi po dito mga kababayan, Sunstar News, former presidential brother reveals that former PRRD does not believe in PBBM's offer of reconciliation. Di ba? Maging ang kapatid po ni former President Duterte ay hindi naniniwala na gusto ni President Bongbong Marcos Jr. na makipag-ayos, makipagbati sa mga Duterte. Ikaw ba? Sino ba ang maniniwala na makikipagbati yan? Unang-una, you are the president. Di ba? Si Vice President Sara Duterte, magsisimula na yung impeachment trial. Si former President Duterte, pinahuli mo sa mga pulis mo, dinala sa the Netherlands. Tapos ngayon sasabihin mo, okay, bati na tayo, kalimutan na lang natin ang lahat. Pero diyan ka lang muna, wag ka munang umuwi. Parang ganun po ang gusto nilang palabasin no? Okay, kaibigan tayo, pero sabi ni Castro, hindi ra pwedeng labagin ang batas. Parang kapalit ang pagkakaibigan, di ba? Kailangan batas pa rin daw ang nasusunod, sabi ni Castro. Anyway, mapapatunayan natin yan, mga kababayan, sapagkat, wala rin naman wala namang matibay na ebidensya mga ito diba? So, abang-abangan lang natin kung ano talaga ang mangyayari dito. Pero, ang gusto kong i-point out dito, maging ang kapatid ni former President Duterte does not believe, hindi po naniniwala kay Marcos. Tayo pa kaya, mga kababayan, no? Tayo pa kaya mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Kung sila nga, hindi na maniwala. Sabagay, sila kasi meron silang meron silang reason. Pero tayo, may reason din naman tayo Bakit? Dito tayo nakatira sa Pilipinas Mga Pilipino tayo. Dapat hindi tayo pagsinungalingan ng ating Pangulo. We deserve honest and transparent government. Di ba? Kasi yun naman talagang, kaya nga binuto natin sila for them to become transparent and honest to the people. Pero wala tayong nakikitang ganun sa administrasyong ito, mga kababayan. Eto pa, mga kababayan, eto matindi. Senator Bong Revilla. Yan Bong Revilla magkakaso ng cyber libel sa ilang tao at grupo na nagpakalat umano ng fake news na nakaapekto sa pagkatalo nito noong eleksyon. Talaga nga naman, ayaw talagang, pag nasa kapangyarihan ka na talaga, tapos matalo ka, ayaw mo na talagang tanggapin no? Ayaw mo nang tanggapin na natatalo ka. Gusto mo palagi kang panalo, hindi ganun ang buhay, sir. Minsan, kailangan po natin matalo to realize, tama ba yung ginawa ko? Bakit natalo ako? Bakit hindi na ako pinagkatiwalaan ng tao? Para ma-absorb mo kung ano yung meaning talaga. Kasi ang pagkatalo, hindi lang naman yan simple na pagkatalo lang. Mayroon pong mga reason why natalo ka, di ba? At yun po ang dapat na isipin mo. Para sa susunod, ipapalarin ka pa, yun ang mga posible mong baguhin. Di ba? Pwede mong baguhin kung ano yung nakikita mong negative na
epekto, no? Sa kandidatura mo. Oh, yun mga kabayan. Pero kung ganitong kakasuhan mo na, well anyway, it is your right, no? Talagang karapatan mo rin naman nakasuhan sila kasi lahat po ng nilalang dito sa mundo, lalo na kung mga tao ay may karapatan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, di ba? O sige, Senator Bong Revilla, kasuhan mo sila at sana wag kang mong kalimutan kung bakit hindi ka ibinoto ng taong bayan. Right? O eto mga kabayan, pasadahan po natin ang balitang ito at bigyan po natin ang video ito at pasadahan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Mga kabayan, matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbitiw ang lahat ng kanyang gabinete dahil sa tila pagbagsak ng kanilang rating at gobyerno mismo ni PBBM, tila nagbago na ang ihip ng hangin kung saan ay kanya-kanyang diskarte ang mga nagbitiw na gabinete ng Pangulo para muling makuha nila ang tiwala ng publiko, partikular ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Isa si DILG Secretary John Vic Remulla ang tila bumaligtad sa administrasyon ni PBBM. Kung matatandaan, nag-trending ang mga pahayag ni Remulla na isa siya sa mga mastermind at nagplano para ipaaresto sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Pero kahapon ay kapansin-pansin ang pagiging mabait ni Remulla matapos niyang sabihin na gagawa siya ng paraan at kakausapin ang ICC para makapanumpa si PRRD matapos mahalal ito bilang alkalde ng Davao. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international ay sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office eh. Ayon pa kay Remulla, nire-recognize niya ang pagkapanalo ni Duterte matapos humakot ng napakaraming boto mula sa kanyang kalaban at agad na ideklara ng COMELEC bilang alkalde ng Davao. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Dagdag pa ni Remulla na kailangan daw talaga ni Duterte na makapanumpa bilang mayor ng Davao. Pero dahil wala siya sa bansa at nakakulong sa The Hague, sinabi ni Remulla na pwede naman daw yung anak ni Duterte ang mamuno bilang alkalde para gampanan ang tungkulin ng kanyang ama habang kasalukuyan ito hinaharap ang mga kaso sa ICC. In his absence, the vice mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as mayor. Kailangan at physically present kayo. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang vice mayor muna ang umupo doon. Samantala, trending din ngayon at pinag-uusapan sa social media ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan ay lumalabas na mas marami pa rin nagtitiwala sa dating Pangulong Duterte. Ayon sa survey, 63% ang nagsabing mas tiwala sila sa dating Pangulo. 50% naman ay may tiwala kay BP Sara Duterte, habang bumagsak naman sa 32% ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maliban dyan, lumalabas din sa survey na karamihan sa mga Pilipino ay tutol sa pagpapaaresto sa ICC dito kay dating Pangulong Duterte. Lumabas din po sa isa pang survey ng Pulse Asia na marami pa ring Pilipino ang tutol sa pag-aresto ng ICC sa dating Pangulong Duterte. So yan mga kabayan, ito lamang po ay nagpapakita na talagang mahal na mahal po ng mga Pilipino si former President Duterte. Until now, no? Nakukuha niya pa rin po ang suporta ng taong bayan. That's why President Bongbong Marcos Jr. is not really effective as it is, no? Kasi meron pang kung bara may footprint pa ni former President Duterte na natitira sa gobyerno ngayon, di ba? Parang iniisip ng tao, we're still expecting something that like former President Duterte din, di ba? Yun nga eh. Kaya mahirap kung hindi ka gagawa ng mabuti sa taong bayan, mahirap na kalimutan agad si former President Duterte. Kasi napakalaki po ng pinagbago ng Pilipinas nang siya po ang umupo bilang presidente. Di ba? Maybe ikaw nanonood ngayon, nagbenepisyo ka
sa mga ginawa ni former President Duterte. Hindi mo lang kung hindi mo maramdaman ngayon, maybe yung mga anak mo, yung mga kaibigan mo, ramdam nila kung anong pagkakaiba, kung bakit minamahal nila si former President Duterte. Kasi kaya nga sabi ko, parang may mga yapak pa na natitira si former President Duterte na hinahanap-hanap, no, ng taong bayan, no, sa pamumuno ngayon. Kaso hindi makita-kita. That's why kahit anong gawin ng gobyernong ito, they are still sinking, no? Kahit anong gawin nilang papataas, hila pataas, no? Kahit anong gawin lang hila pataas ng kanilang mga ginagawa, no? Kahit mali na i-appreciate pa rin, kahit mali na, just to make sure na ito ay pagdating sa taong bayan ay mabuti pa rin, no? Pero iba po ang nararamdaman ng taong bayan eh. Iba po ang pamumuno. That's why itong mga figures na ito, no, ay talagang nagpapakita na kung gaano, no, minahal, kamahal at minamahal ng taong bayan si former President Duterte. Palakpakan po natin yung result na. Anyway mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan